Bike maintenance for Ultra Gravel. Let's go! Ito yung bike na gagamitin ko sa Ultra Gravel. Hindi ko pa ito nasi-service. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung maintenance na ginagawa ko kapag may ganong event ako nasasalihan. Ayun, samahan niyo ako. Ang diskarte na ginagawa ko kapag gagan, hindi ko na pinapa-full overhaul yung bike kasi alaga naman sa akin yung bike. Pag ginamit ko siya, alam ko naman na magpapangsyon siya na maayos. Yung mga overhaul, parang mas mag-benefit dun yung mga kumakarere kasi dapat talaga top condition yung bike na gagamitin nila, di ba? Tsaka wala akong pa-overhaul. Tsaka tamad din ako kung ako mismo yung gagawa. Kaya yung pinaka-basic lang, pinaka-simple, yun lang yung gagawin natin. Una natin gagawin is tatanggalin natin yung gulong. Etong likod na gulong, pinatingnan ko to kay Jim. Binuksan niya tapos nakita namin yung mga grasa sa prehab. Sobrang itim na. Kung ginawa niya, tinanggal niya, nilinis niya. Wag ko daw gagamitin ng hindi ko nilalagyan ng panibagong grasa. Kaya yun muna gagawin natin. Tanggalin muna natin etong kaset. Kasi kailangan ko ito linisin. Dahil kita niyo naman, sobrang itim na, grasa-grasa na. Ayun yung usual na gears na ginagamit ko. Madali lang naman siyang tanggalin basta meron kang tools. Meron kang chain whip, may lock ring tool ka, tapos meron kang pampihit ng lock ring tool. Kailangan mo lang makalastong lock ring nitong kaset. Tapos yun na, tanggal na siya. Pwede mo na siyang tanggalin sa mismong prehab. Yan. Ito yung panglikod. Yan. Prehab. Ito niya naman, napakadumi din. Puro grasa. Ang gandaan sa wheelset na to is binubunot lang yung kanyang prehab body. Yan. Bunot na. Tapos ito ay spring ratchet. Kung tawagin, Maladiti Swiss yung style. So yung mga grasa niya, kulay itim. Linisin natin yan. Tapos, lagyan ulit natin ng grasa na konting-konti lang. Importante lang talaga meron siya. Ang gagamitin natin pang linis, itong Mototech chain cleaner. So ito, panlinis talaga to ng kadena. Kaya kasi nito mag-dissolve ng oil, ng grease and grime. Kaya ito na yung pinakamabisa na pwede natin pang-inis. Pwede siyang i-spray direkta pero hindi yung gagawin ko. Ang usual na hub service talaga is babaklasin talaga yan, kakalasin lahat. Pero sabi ko nga tayo, pinakamadali at pang-tamad lang na method gagawin natin. Yung ginagawa ko, ni-spray ko dito sa basahan, etong Mototech chain cleaner. Pwede ko rin itong i-spray dito, kaya lang ayaw kong pumasok yung sobra niya papunta sa mga bearing kasi nga, malay mo, dumiretso sa bearing, edi ma-dissolve niya rin yung grease dun sa loob ng bearing, hindi naman natin gusto talaga na i-maintenance pati bearing niya. So yun lang, linis lang, punas. Gawin din natin tong ratchet. Tapos, eto yan, pwede ko na tong sprayan, direkta. Ayan lang. Sa mapalinis ko lang siya. Tanggal yung mga lumang grasa na kulay itim na. Bali, pupunasan ko na lang to. Hindi ka na babaklasin kasi ayun yung bearing niya. Tapos itong spring na to, parang meron siyang sinusulutan dun. Okay na yan. Yung tinanggal ko naman tong kabilang star ratchet niya na nandito sa prehab. Ito naman yung linisin natin. Ano lang, tunaw nga agad from solid na grimes. Nagiging sabaw na siya agad, naliliquify agad. Napakabisa talaga. Pwede rin, babrushin mo para kuha lahat. Pero tinatsaga ako na lang pag ganito. Nalilinis naman siya. Yan. Okay na. Then, babasahin ko ulit itong basahan. Kasi, ilinisin ko yung nasa ibabaw na itong bearing dito sa prehab body. So, ayaw ko naman na magpe-penetrate yung chain cleaner dun sa mismong bearing. So, ano lang, sinusungkit ko lang. So, ano lang yung makuha? Yung dito sa ibabaw. Ganun na lang din. Tapos, since basa naman tong basahan natin ng chain cleaner, pwede na natin gamitin din tong pampunas ng prehab. Kasi may grasa din tong prehab. Nilagyan ko kasi ito nun para hindi mag-stock up yung cassette sa kanya. Ganun naman nangyari, di naman siya nag-stock up. So, ayun, okay na. Pwede ko na siya ibalik. Sa grasa naman ang gagamitin natin is etong Mototech High Temp Grease. Ito is hindi siya yung sobrang lagkit na grasa. Medyo manipis nga rin siya pero high temp grease siya. Pag high temp, ibig sabihin, pag mainit, hindi siya kagad maluluto basta-basta. So, yung gagamitin natin dito sa kanyang prehab. Dito, di naman kailangan sobrang dami. Basta meron lang. Kasi kakalat naman yan. So, ganun lang. Yung gusto ko dito kasi, nasa sachet siya. Ang daling i-apply. Gagawin ko, lalagyan ko na lang din dito. Hindi ko naman pupunin. Papatakan ko lang. Mangyayari dito, tatahimik nga pala to. Etong hub ko na to. Kasi magagrasahan siya eh. Tapos yun, kakalat ko lang. Pero okay lang, mas gusto natin yan. Kesa naman yung tuyo-tuyo. May tendency masira ka agad. Ito may sleeve. Lagyan natin yung sleeve. And then dito sa prehab, lagyan natin ng grasa. Yan, hindi naman kailangan sobrang dami. Tapos ito yung kabakas ng star ratchet. Lagyan din natin sa mukha. Dito sa likod ba kailangan. Sa tabi para hindi mag-sis. Yun lang, hindi naman kailangan sobrang dami. Yan. Itong axle. Yan, bigyan na rin natin. Yun, no? Ayun na, tahimik na. Dami ng grasa eh. Tapos yung excess na kumalat, yan, papahid ko lang dito sa prehab body, dito sa labas, sa may spline. Para pag nilagay ko yung cassette, di kagad siya
mahuhulog basta-basta. Etong end cap naman yan, linisin rin natin sa kanyang lumang grasa. Kasi madumi na din eh. May mga lupa-lupa na din siya. Siyempre, na-accumulate siya sa paggamit. Kaya meron. So, eto, dagdag ano rin to. Tulong sa kanyang weatherproofing sa ceiling para hindi basta pasukin yung bearing mo. Kaya nilalagyan ko yan. Yun. Okay na yan. Pwede na. Next mga kapadyak, etong kaset. Nakita nyo naman, sobrang dumi. Lilinisin ko din yan. Eto pa rin gagamitin ko, Mototech Chain Cleaner. Kasi nga, dissolves oil, grease, and grime. Tapos residue free. Ini-spray ko lang. Ganyan, nawawala na agad yung, diba? Ano? Lambot na agad yung nakalagay. Kahit di mo na nga brushin. Kahit di mo na banlawan. Nawawala no. Ganun katindi itong Mototech Chain Cleaner na ipanglinis. Pero, tulungan pa din natin. Kaya, brushing ko pa din. Tamad kasi. Ayaw mahirapan na magiwahiwalay. Pero para malinis talaga natin. Dali. Pag wala kasing ginamit na panglinis, pag tubig lang, tapos pag sabon lang, alam mo, dishwashing liquid, ginamit sa mga grasa sa ganito. Hindi ka agad siya basta-basta makukuha. Hindi siya matutunaw. Like pag gumamit ka niyan, tinutunaw talaga niya yung mga grasa, yung grimes, mga itim-itim. Nakita niyo naman. Inis na. Pag degreaser ginagamit ko, usually kailangan pa yun. Patagalin mo muna. Hintayin mo muna ng mga 10 minutes, 15 minutes bago niya matunaw yung mga grimes. Eto, ang bilis. Pagka-spray mo, ang bilis kaagad. Linis kaagad. Yan, pwede nang banlawan. Banlawan natin. Okay. So, next naman nalilinisin ko yung mismo drivetrain. Ito nakakabit na, hindi ko na siya tatanggalin as is na. Diyan na yan. So, lilinisin natin itong kadena, yung jockey wheels na itong RD, yung chainring, gamit ulit itong Mototech Chain Cleaner. Spray lang. Ano matanggal yung mga nakadikit. Ingat lang, huwag nyo papuntahin sa preno nyo. Kaya tinanggal ko yung rear wheel, nandun yung rotor para safe yung preno. So sa ginawa kong yun, actually lumambot na yung mga nakadikit dyan. Pwede ko rin uling brushin, tingnan nyo kung gaano ka-itim mo. Nangyayari doon sa chainring. Brushin din natin yung kadena. Ngayon kung gaano kadumi. Nililipat sa kamay ko yun, kanyang kalibag. Tapos ito ding RD. Usually sa RD, yung jockey wheel yung pinaka-dumudumi kasi. So bakit kailangan linisin yung ganito? Siyempre, para mas smooth yung takbo ng bike nyo. Tsaka mas tumagal yung pyesa. Tapos kapag may mga event, less aberya. Kasi malinis yung bike. Sabi nga, a clean bike is a fast bike. Kaya ako, kapag may mga ganong klaseng event lang, naglilinis ng drivetrain ng bike. Kaya may mga malalayong ride, ganun. Pero pagka simpleng ride lang, kung medyo madumi, basta gamit lang, hindi naman ako ganun super selan. Ang sinalihan ko pala sa Ultra Gravel, 80 kilometers na ruta. Last time kasi 50 km. So, mga iba naman, 80 naman tayo ngayon. So, okay na yun, pwede na siyang banlawan. Pag di mo kasi ginamitan ng chain cleaner, tapos basta mo binanlawan, wala rin, hindi makukuha. Nakadikit pa rin talaga yung mga grasa. Ayan, mas malinis na agad yung kadena, kitang-kita na agad. Yung chainring, mas malinis na rin. Since hindi ko siya tinanggal, usually ang pag-overhaul, baklas lahat. Tsaka lilinisin ng toro yung mga parts. Sabi ko nga, hindi ganun yung gagawin natin. Simpleng linis lang. Kayang gawin ng kahit sino sa bahay nila. Ganun lang. Tapos gagamitan ko lang ng basahan ulit para makuha yung mga nakasipit na hindi natulak kanina. Punasan ko na rin yung part na dito kasi hindi ko ito maabot pagka binabike wash ko na nakakabit yung gulong. So, ngayon may access ako kaya pinupunasan ko na. Pero mamaya, papaliguan ko ulit yung bike na. Inuna ko lang talaga yung drivetrain. Tapos, iuhuli ko na yung mismong frame niya. Punas lang din dito sa chainring. Tapos kadena, para makuha pa yung mga nakadikit sa kadena.
Ang gusto ko dito sa KMC na kadena, hindi siya masyadong kalawang. Hindi kagaya ng Shimano na umiitim kagad sa kalawang. Kapag napabayaan mo nang nabasa siya, KMC, mas resistant sa kalawang. Yun lang gusto ko eh. Gold pa din siya hanggang ngayon. Sobrang tagal na yan. Kapag may laro din, lagi kong ginagawa is sinisilip ko yung brake pads kung makapal pa. Kasi mahirap naman na abutin ka sa mismong event, sa mismong laro na halos wala ka ng brake pads. So etong sa akin, makapal pa yung brake pads niya. So pwede pa yan. Hindi ko pa to need paltan. Uubra pa to sa event na to. Eto namang bike na to, nagamit ko to last weekend. Nakapag-ride pa ako gamit to last Sunday. So yung preno, alam ko na working siya, gumagana. Na walang issue, na hindi contaminated. So okay na yun. Hindi ko na rin papakalaman yung brake pads saka yung rotors kasi lapat na yun. Baka pag pinakalaman ko pa, kailangan ko pa ulit i-bed in, diba? So gagawin ko ngayon, babalik ko na yung rear wheel sa likod, kakabit ko yung cassette, balik ko yung rear wheel ulit. Mas mandali ito yung ikawit pag nakalapag sa lupa eh. Kagandahan sa throw axle, pag nagtanggal ka ng gulong, pag binalik mo, yung clearance ng brake pads mo, same pa din. Hindi kagaya pag QR na iiba. Tahimik na. Hindi na ganun kaingay. Tumunog siya kasi nabasa yung, may nabasa dyan. Pero pag natuyo naman, tahimik na ulit to. I-check ko pala yung shifting. Kailangan umaangat lang siya eh. Okay na ako dun pa sa umaangat yan dyan. Napatono ko naman to kay Jim. Hindi naman to nawawala sa tono. Basta lumilipat, okay na sa akin yun. Si Mototech, sa lineup ng mga product nila, mayroon din silang chain lube. Eto, pero ang application niya kasi, pa-spray. Eto, design talaga to na gamitin sa mga motor. So kung i-spray mo, okay lang sa mga motor. Sa bike, medyo maselan. Pag mag-i-spray ka, kasi yung ganitong chain lube, since oil to, dapat hindi siya mapupunta dito sa predo mo. So kung naka-rim brake ka, medyo okay pa kasi andito yung brake system mo, wag lang tatamaan yung mismong rims mo, yung brake line. May mga diskarte kung paano to i-spray. Pwede naman. Para hindi mapunta doon sa preno, pwede pa rin takpan. Yung ganito kasi kailangan mo to para hindi kalawangan yung kadena mo. Since nilinisan mo siya, nabasa siya, may tendency siya na kalawangin, tumigas. Para mas smooth yung takbo ng drivetrain, tsaka mas tumagal yung pesa mo. Kailangan maglalagay ka talaga ng chain lube. Tuwing pagkatapos kang maglinis ng drivetrain ng bike mo, or basta pag nabasa yung bike mo, lagay ka nito. Sana lang, in the future, makapaglabas din si Mototech nung pa-drop-drop lang. Para talaga applicable na siya sa bike. Kasi ganun yung style ng mga ginagamit na chain lube pag sa bike. Kaya sorry Mototech, gagamit muna ako ng ibang chain lube. Ako ay patak-patak lang kada isang link. Ang kailangan mo naman lagyan dito sa kadena, yung mismong rollers lang yun. Hindi yung plate. Kasi pag yung plate, kakapitan lang ng alikabok, dudumi lang kagad yung kadena mo. Yung rollers lang, importante. Malagyan mo na ang lube. Yan, okay na rin yung drivetrain ko. Ano pa bang kulang dito? Nakatono naman, yung preno, gumagana naman. Ano pa ba? Meron pa pala. Isa pa pala na sobrang importante kapag ganun may sasalihan ako ng mga event, ng mga laro. Yung pagta-top up ng sealant. Hindi na ako nag-note kung gano'ng katagal na ba yung sealant dun sa bike ko. 3 months, 2 months. Hindi na rin ako nagsusukat. Basta kung may larong sasalihan, mag-top up ka. Tapos ang gamit kong sealant dito sa gravel bike ko, etong Mariposa. Itong Mariposa ko na sealant, okay pa kaya to? Dito ko lang yung ginagamit sa gravel bike ko kasi ito is madali siyang mag-seal. Napakabilis. Ang bilis niya rin matuyo. Yun ang issue sa kanya. So magta-top up tayo ng sealant. Pagta-top up ng sealant, kailangan mo tanggalin itong valve core. May valve core remover kaya lang. Tinatamad ako hanapin kung nasan ba yung valve core remover ko. Sobrang liit kasi. Ang daling ma-misplace. May flat side naman to na pwedeng maipit ng pliers. Kaya basta mapaluwag mo. Tapos pwede mo nang kamayin. Okay na yun. Kaya lang ito mukhang ayaw kasi tumigas na yung sealant eh. Sisi na yun. Ayaw ko dito eh. Sobrang kalat. Maglagay ng sealant. Gumagamit pa rin ako ng syringe para hindi makalat. Kaso lang makalat pa rin. Ganyan ka yung Mariposa na sealant. Sasandali pa lang. Pumatak sa kamay ko. Tigas ka agad. Sanahan, ganun din. Yun. We're almost done, mga kapadyak. Ang pinali natin, tire pressure. Siyempre, sumingaw to, kargahan natin. Ako kung magkarga ako dito sa gravel bike ko is
30 PSI. Pero, pang ano ko yun pang road ko yun dito sa gravel. Baka magbawas ako race day or bahala na kung papangaramdaman ko pa. Kasi last ultra gravel, natatagtagan ako Ang tagtag ng ruta nila Pero 30 PSI na kagad yung ikakarga ko dito para kung sakaling magbawas man to bago dumating yung event day, di ba? Okay na. Mas madali naman magbawas kaysa magdagdag ng hangin kasi ngayon, floor pump yung gamit natin. Hindi na tayo magdadala ng floor pump dun sa mismong event. Mga 31. Sa harap, ganun din. Kung 31 sa likod, 30 ilalagay ko dito sa harap. Ang baba, no? Pag gravel, ganun talaga. Tubeless pa. Naka 47C ako nalapad ng tires. Ang lapad niyan. Yung bike, ready na. Yung rider na lang. Walang ensayo, pero sana kayanin natin yung 80 kilometers. May kabady naman tayo si Leonardo. Di naman mangiiwan yung mga yun. Sabi ko, magdala ng tali